Welcome to Donmar TV News Channel. Ito gusto ko lang ito, isipin nyo ito gusto ko lang iparealize sa inyo at maintindihan ninyo, na grabe ang propagandang ginawa ng Dilaw. Isipin mo if there is one thing, okay, actually dalawa ang bagay na ibinintang ng mga Dilaw sa mga Marcos na matatandaan natin, kunwari hindi mo kilala, kunwari personal, wala kang alam sa politika, dalawang bagay ang pwede mong ibintang kay Marcos Yan yung paulit-ulit na sinabi ng mga Dilaw. Ano yun? Number 1, diktador. Number 2, magnanakaw. Tama, mali. Lahat siyang paulit-ulit siya mula noon, magnanakaw. Hinuhusga nila yung taong magnanakaw. Okay? Imagine niyo to kailan dinimanda yan? Naalala niyo yung PCGG nung panahon ni Cory Aquino? Na kung saan sinequester lahat ng pag-aari kuno. Even hindi remember, even hindi nila pag-aari ng mga Marcoses, sinequester nila. Basta once sinabi nila, ito kay Marcos ito. Kasi paano ko nalaman yan? Kasi nga yung aking tatay, isang abogado yun. Abogado siya ng isang kumpanya. Yung kumpanya nila, porket malapit kay Pangulong Marcos noon, merong sa isang beach resort, merong bahay doon na inalat yung may-ari. Na pagpupunta ka, eto sa'yo, gamitin mo. May mga ganong klaseng mga negosyante na pag ikaw gusto mong bakasyon, eto sa'yo to, libre to, gamitin mo. So may ganon sila kay Marcos. Sa bundok yun as in maganda, parang beach house. Sa bundok, tas beach house? Labo mo ba? Basta, hindi ko ma-explain, okay? Hindi ko lang mapangalanan kung saan lugar yun. So, ganun kaganda yun. And yet, hindi kay Marcos yun Alam nyo ginawa? Sinubukang i-sequester. Sinubukang sabihin ng mga Dilaw, kay Marcos yan, amin na yan, kukunin na ng gobyerno yan, ginanon. Buti na lang talaga matikas ang tatay ko. Palakpakan nyo naman. Hindi, walang biro. Buti na lang talaga matikas yung tatay ko at pinagtanggol niya yung kumpanya na, sadali, patunayan nyo munang kay Marcos yan, hindi kay Marcos yan. Pinahihiram mo, tumitira, nagbabakasyon dyan, pero hindi kay Marcos yan. Talo sila sa kaso. Yung hindi nakuha ng gobyerno noon yun. Paano nyo nalaman? Yun ang alamin na yun. So, ganun na nangyayari. Tapos ano pa, ang dami pa nilang mga pinagsasabing ninakaw daw, ganito, yung ginto nga. Kaya ako naiinis Diyan sa lintik na ginto na yan Kesyo, ninakaw daw, meron daw kinuhang mga ganyan. Ito isipin nyo, ang tagal na, dekada na yan demanda na yan. Walang napatunayan ni isa itong mga Dilaw. Alam nyo kung bakit? Ano sabi dito? Ang sabi dito, hindi tumayo yung ebidensya laban kay Marcos. Sa madaling salita, ganito ang ginawa nila. Hayaan mo na yung ebidensya. Ang importante, siraan natin sa media. I-media bago ebidensya. Ganun ang ginawa nila. So siniraan nila na siniraan, kinasuhan nila ng kinasuhan, kahit wala namang napatunayan. Ang problema, nayurakan na yung imahe ni Ferdinand Marcos. Naisip na kagad ng tao, magnanakaw yan. At ngayon, yung pala, hindi naman pala, wala naman pala talaga, walang sa madaling salita walang ebidensyang sapat. Hindi sapat yung ebidensya. Moro-moro lang yung ebidensya. Hindi, ayan na nga, alinaw na, korte na nagsabi niya na. Hindi si Duterte nagsabi niya, korte na. Di ba? So anong ginawa nila? Sinira lang nila yung pangalan ni Marcos kasi ang importante sa kanila, masira yung pangalan ni Marcos, may angat kami sa politika, ganon. Kaya sabi ko sa inyo, nakakatakot talaga pag ang pumalit na sa presidente, hindi kaalyado ni Pangulong Duterte. Kakasuhan niya si Duterte. Ito gagawin nila. Sigurado ako, kakasuhan kung ano-anong pagbibintang sa media. Media nila dadaanin. Tapos konting kaso. Tapos after 20 years, siguro after 30 years, tsaka palang malalaman na wala silang napatunayan. Hindi ho ba kayo naaawa? Isipin nyo to Hindi ba kayo naaawa na namatay na si Marcos,
na ang iniisip ng mga Pilipino ay magnanakaw siya dahil sa mga dikta ng mga dilaw na kahit walang ebidensya, hindi mo ba kayo naaawa doon? Namatay yung tao na sirang-sira dahil lang sa pamilya ng mga dilaw? Isipin mo yun ha. Tapos gayon malalaman, wala naman palang ebidensya. Oh. Kaya nga sinasabi ko nga sa inyo, ito, simple lang. Ang sinasabi ko sa inyo, yung lumalabas sa media ngayon, talagang pagdududahan mo na eh. Kasi noon nga, ilan lang yung media ang hawak nila. Eh ngayon, halos lahat na mainstream media hawak nila. So, isipin nyo ito ha. Nakita nyo ba yung post ni Mark Lopez? Maganda yung post ni Mark Lopez. Yung Amerikanong nag-reveal na may tumataing China na ship doon, may asawa siyang lalaki. Isa lang. 3 lang bali sila doon sa foundation na yon. Isang lalaki, yung asawa niya, at isang babaeng Pilipina. At itong Pilipina naman na ito, may kinaugnayan sa grupo nung nakaraang administrasyon. Pag-aawayin nila yung bansang China at Pilipinas at Amerika dahil lang sa politika. Ganyang kademonyo mga dilaw. Alam mo, ang tawag ko nga sa kanila, sa totoo lang ha, hindi sila terorista. Masyado pang mabait yun para sa kanila. Ang tawag ko sa kanila, demonyo talaga. Literal, ang mga dilaw, demonyo talaga. Talagang aapak-apakan nila ang mga taong hindi nila gusto. At talagang sisiraan nila. Alam mo, sobrang naawa ko dito kay Marcos eh. Sasabihin mo, magnanakaw at lahat. Tas gayon, wala naman pala kayong ebidensyang sapat. Ano kayo ng mga sarap murahing isa-isa eh. Kaya sabi ko nga eh, it's too late. Patay na yung tao, nasira na yung pangalan ng tao sa politika, tsaka pa sasabihin wala naman palang ebidensya yung magnanakaw siya. Diba? Isipin nyo yun. Sabi rin ng korte, walang ebidensya na ill-gotten o iligal na nakuha ang kinukustyong mga ari-arian at yaman ni Marcos, Silverio at Carlos. Pumanaw si Silverio Sr. noong 2016 habang si Carlos Jr. naman. O, tingnan mo pati yung, isipin mo yan ha. Ay nako, kasi ilagay nyo yung sarili nyo doon sa tao na kita yung dalawang negosyante na pinagbintangan na kesyo siguro ang bintang ay nagbibigay ng pera kay Marcos, di ba? Pinagbintangan ng pinagbintangan. Ano kaya ang pakiramdam nun nung mamamatay na siya, di ba? Mamamatay na yung dalawa. Anong pakiramdam nun? Na pinagbintangan kami magnanakaw, kahihiyan to sa buong pamilya na magnanakaw kami na naglalagay kami kay Marcos. Namatay na't lahat. Isipin mo yun. Tapos ngayon, malalaman, wala naman palang ebidensya. Tingnan mo mga gago talaga yung dilaw eh. Sorry pero gago talaga sagad sa kademonyuhan eh. Wala. Oh. Kasi isipin mo kung talagang may ebidensya yan, kung talagang sapat yung ebidensya, ang haba ng panahon para talagang ito yung ebidensya, ito. Tapos wala naman. Noong 1998, wala pang tugon dito ang pamilya Marcos. Hindi natutulog. O, di ba? Pero at least ngayon, every time na sasabihin nila nagnakaw ang Marcos, pwede natin isuplak to sa kanila. Ay, korte na nagsabi, hindi totoo eh. Korte na nagsabi, anong gusto niyong gawin natin? Paniwalaan pa rin natin yung mga mainstream media na nagsabi. Kailan pa naging judge ang mainstream media? Diba? Ay, nako. Ayan na nga, tama kayo dyan. Take note, 2 Aquino na naging presidente. Correct ka dyan. Isipin mo 2 presidente na. Ibig sabihin, ano ngayon kung presidente sila? Anong point mo dyan? Nasa kanila na lahat ng information. Nasa kanila na lahat ng intelligence. Naandun na, sabihin, presidente ka eh. Pwede mo ungkatin lahat ng ebidensya para sabihin mo, ito yung ebidensya na nagnakaw siya. Ito yung kinita nung ni Marcos. Ito yung binigay. Kasi sigurado ko may mga proyekto na sinasabi nilang kinikbak si Marcos. Ikaw na yung presidente. Madali mo nang patunayan yan. Madali ka nang kumuha ng ebidensya. Walang nangyari. Bakit? Ibig sabihin, wala naman talaga.
So the intention was hindi i-prove na magnanakaw si Marcos. The intention was siraan lang si Marcos at hayaang mamatay ng sira. Naintindihan nyo? Sabi ni Neil, ano ba yun? Thank you, sir, for discussing this. That's why I respect your alam nyo, sabi ko nga sa inyo, even if Marcos pa yan, kasi ako, doon tayo sa panig tayo sa totoo. Ito yung totoo. Kaya nga alam nyo ito duda talaga ako doon sa mga nakulong nung hindi lang ako umiimik noon. Naduda akong sa mga pinakulong ni Pinoy. Ulitin ko I don't like the way they perform. Okay? Or I do not know what on how are they performing as politician. Okay? Halimbawa si Jinggoy o kaya si Bong Revilla. I don't know kung paano sila mag-perform sa pagiging senador nila. Hindi rin ako pabor kung ganun lang din ang ginagawa nila. But I cannot say na totoong magnanakaw sila kasi ang nagbintang etong si Pinoy. So, sa akin, doon pa lang may duda na kaagad ako. Bakit? Isipin mo lang to. Sinasabing DAP issue. So, yung 3 lang ang tumanggap? O 2 lang ang tumanggap? Kasi, alam mo yun? Baka Abi Isobe, maraming salamat.